Sige po. Pinagpalang hapon po sa bawat isa. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Sige po, tayong lahat ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. We worship your name, Lord Jesus. Hallelujah. We glorify your name, Lord. Hallelujah. Oh, we glorify you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amang banal, sa sa hapong ito, patuloy kaming nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong dakilang pangalan sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa buong isang linggo na naman, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa aming tagumpay. Salamat, Ama, sapagkat sa araw na ito, punong-puno kami ng kagalakan, punong-puno kami, Panginoon, ng expectation na maranasan naming muli, Panginoon, ang iyong presensya sa lugar na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw yung Diyos, Panginoon, na patuloy na nag-iingat, gumagabay sa bawat isa sa amin. Kaya't sa hapong ito, Panginoon, kami ay mag-aaral muli ng iyong mga salita. Dinideklarahan namin, Panginoon, ang pagsama mo ng iyong Santong Espiritu, Panginoon, sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat na ginagawa mo. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang gawaing ito, Panginoon. Dinideklarahan namin ang tagumpay, Panginoon, sa gawaing ito, sa araw na ito, in the name of Jesus. Salamat po ng maraming mapapurihan ka, maluwalhati ka. Let your will be done, Lord. Let your kingdom come. Thank you, Lord. We glorify you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Sweet will rise, sweet wait upon the Lord. We will wait upon the
strong deliverer, our God, you reign forever, our hope, our strong deliverer. Say, you are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of, you comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Swing will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We're gonna wait for you, God. For this is our time to worship you, Lord God. Hallelujah. We praise your name. The blood is one of the reasons why we became holy, why we are justified, why we are redeemed, and why we are safe. If we'll still remember the story of Moses, before the angel of death came, God said, paint the blood of the lamb on your doorpost so that the angel of death will pass them. It is the same thing that is being applied on us. Because the blood of Jesus has been applied to us, the enemy cannot touch us. Sickness and diseases that have any room in our lives because we are covered by the blood of Jesus. Hallelujah. Let's be filled in the presence of God right now. Hallelujah. Thank you, Jesus. I was rich, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Let's continue to worship God. Hallelujah.
to sin. You were buried for 3 days, then you walked right out again. Now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Say, Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank
Hallelujah. Sige po. Tayo po ay makakaupo na muna. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless your name. Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Amen. Muli, no, tayo ay minsan pang naririto, parang kailan lang ay Wednesday. Ngayon, Wednesday ulit. Amen. Same person ba yung katabi mo? Same person. Amen. Alam ko po na same din na tayo ay blessed na blessed. Amen. Pakisabi sa katabi mo, basta tayo blessed. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, tayo ay tuloy-tuloy na po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. So, ang title po no, ng ating pag-aaralan ngayon, ito po ay may pamagat na The Overflowing River of Life. Kung napapansin po ninyo, amen, madalas no, sa aking preaching, amen, na puro water. Amen, yung aking mensahe. Dahil yan po ay bigay po ng Lord. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay. Thank you, Jesus. Hallelujah. Parang sige po. Habang po tayo ay darako sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, let us pray. Thank you, Jesus. We worship your name, O God. We bless your name. Hallelujah. The kingdom of heaven, Lord, is in this place. We thank you, Lord, for the angels, Panginoon, nakasama namin sa lugar na to. We thank you, Lord, sa Holy Spirit, Panginoon, na patuloy, Lord, na naglilid, nag-guide sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa kabuuan ni Kristo na nasa sa amin, nothing lacking, nothing missing. The shalom of God be upon us. Lord, we thank you, Lord, for our life. O God, maraming salamat, Panginoon. At muli, O Diyos, samahan mo po ang bawat isa sa amin sa pag-aaral ng iyong mga salita, Lord. Manguna ka, maghari ka, Panginoon, sa hapong ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Muli, no, yung title na ating pag-aaralan ngayon, The Overflowing River of Life. So sa Bible po, no, maraming pagkakataon na nagamit, no, makikita din po natin yan about the water. Man, the Bible often use water symbolizing our faith, our salvation, the presence of God, and His provision. Water is essential to our physical living just as Jesus is essential to our spiritual living. Especially now, ang tubig ay mahalaga. Amen? Dahil nga po tayo ay nasa season ng tag-init, so wala nang ibang masarap na drinks na pwedeng inumin ngayon kundi tubig. Sabihin mo sa katabi mo, malamig na tubig. No, at yan ay kailangan no ng bawat isa sa atin upang no maibsan no yung ating kauhawan. Amen. At even no sa ating pagkain, amen, kung walang tubig hindi mo tawag doon, hindi makukumpleto. Amen. Yung pagkain natin, kahit sabihin mo na iba pa rin ang tubig. Kaya nga yung doktor, amen, pag nagpunta ka sa doktor at nagpa-check up ka, more water. Kailangan ilang basong tubig ang kailangan ng ating katawan? 8 glasses. Amen. So ibig sabihin, ang tubig ay essential, napakahalaga sa buhay natin. In physical aspect po, amen. Same with, no, sasabi dito, same din, no, na kung papaano no nakilala natin ang Panginoon, na mahalaga po ba si Jesus sa atin as our no sa isang banda in our spiritual living. Amen. Kung yung physical nating katawan ay nangangailangan talaga na literal na tubig. Amen. So, sabi dito in spiritual living, we need Jesus in our life. Amen. Because every day ng buhay natin, punong-puno tayo ng laban. Punong-puno tayo ng kapagsubukan, punong-puno tayo ng tukso, no, na pilit, amen, na inaatake ng kaaway sa mga buhay natin. But still, God is faithful, God is good, amen, dahil patuloy pa rin tayong nakatayo sa pundasyon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Our passage describes what water is.
It will renew our faith and encourage your heart to trust in God's provision. Amen? So sabi ko nga kanina, no, si Jesus ang kailangan natin sa ating mga buhay. Amen? At kanina, ang water ay sumusymbolize ng ating kaligtasan, ng ating pananampalataya at ng presensya ng Diyos. Imagine that. Amen? Kaya nga po, kapag meron kang pinagdadaanan, kapag ikaw ay puno, because Jesus inside you, amen, dahil si Jesus ay nasa sayo, nag-o-overflow yung lumalabas sa atin. Amen? Nandyan po ba tayo? Kaya nga pag puno tayo, amen, when we praise God, when we worship God, kung ano lang yung kapunuan ng nilalaman ng puso mo because Jesus inside you, yun lang po yung nagmamanifest sa mga buhay natin. Sa lahat ng aspeto ng ating ginagawang paglilingkod. Amen? Kapag tayo ay may kapunuan, may Kristo, may Jesus sa mga buhay natin because we know our identity sa harapan ng Panginoon, we enjoy the presence of God. We enjoy the salvation. We enjoy the faith. Amen. Hallelujah. The living, the overflowing river of water. Amen. Na kumikilos sa mga buhay natin. Introya pa po yan. Amen. Our passage describe what water is. Ang sabi dito, it will renew, nare-renew, nauugasan naman yung ating pananampalataya na kung minsan gewang-gewang yet ang faith tamuling ka rin pagdalanan tamo. Thank God. Amen? Because Jesus ay nasa sa atin because the salvation na ibinigay ng Diyos sa atin and we know our identity, we know our dominion and authority sa Panginoon kaya na-enjoy natin ang buhay. Na-enjoy po ba natin yung buhay? Na-enjoy po ba natin yung tubig ngayon? Yes. Amen? Tapos dinan mo yung yelo. Wow. Diba? Nare-refresh. Nare-refresh yung lalamunan mo. Amen? And sabi dito, sa ating teksto in Hebrews chapter 10:22, let us draw near to God with sincere heart. Sabi ito doon. And with the full assurance that faith brings. Having our heart spring to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Amen. So, basahin natin sa Tagalog para mas lalo nating maintindihan ang salita ng Diyos. Ang sabi dito sa Hebreo, chapter 10:22, ang sabi dito, kaya't lumapit tayo sa Diyos. Amen. Nang may tapat na kalooban. Wow. Amen. Sabi mo sa katabi mo, wow. Amen. At matibay na pananalig, ayan pala. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat. Amen. Lahat ng may pusong tapat dito, pwedeng taas ang mga kamay. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, ako po yun. Amen. Pusong tapat at may matibay na pananampalataya. Sino po dito yung may matibay na pananampalataya? Sabihin mo, Lord, yakita! Amen. Matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi. Wow! Sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ng ating mga katawan. Because Jesus, when we accept the Lord as Lord and Savior ng ating mga buhay, kumilos na ang Panginoon sa katauhan mo. Amen. Even your physical, even your spirit and your soul. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Ramdam ko po yung presence ng Panginoon. Amen. Introya pa po, ramdam tanin. Grabe talaga yung Lord. Amen? So, hinugasan na po tayo. Amen? Alam niyo po yan, bakit? Dahil doon sa ginawa ng Panginoon. Lahat tayo na nandito. As a believers, we enjoy yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya nga po, napagtatagumpayan natin ang bawat hamon ng buhay because our faith, because of Jesus. Hindi yung kaliwa mo, hindi yung kanan mo, hindi yung nanay mo, hindi yung pastor mo. Kaya mo napapagtagumpayan ang hamon ng buhay because it's Jesus inside you. Amen? Ang ating Panginoong Jesus, ang siyang naghahari sa mga buhay natin. Amen? Kaya nga kung ano yung nasa sa atin, nasa loob natin, yan lang yung nagmamanifest, yan lang yung lumalabas sa ating katauhan.
Amen? Hallelujah. And sabi dito, water in the Bible has dual meanings. It is a blessing or curse na ginamit ng Diyos. Amen? Blessings or curse, fearful and comforting, provision and judgment. No? Merong dalawa, no, na sinasabi ang Biblia, no, sabi dito, ito po ay ang pagpapala at ang sumpa. Ano po yan? Yung tinuro ko nung last Sunday sa main service dahil ang tao ay napakasama na, kaya nga ang ginawa ng Diyos, ginunaw niya ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Amen? Hinatulan niya, nagkaroon ng judgment because of the tao. Because of the human. Amen? The mankind. Amen? Na talagang grabe na po ang kanilang mga kasalanan. Amen po ba? And sabi dito, halimbawa natin dyan si Agar, amen? Nung siya ay nagkasala, no, sa kanyang employer, naging boss, naging mayabang, naging palalo. Amen? Hindi niya hinalintana, hindi niya binigyan, no, yung kanyang sarili sa tamang posisyon. Amen? Dahil nga, no, yung syempre, nagkaroon siya ng anak kay Abraham, no, ang nangyari doon, bala mo yan ay, kaya, akalingwan, nakalimutan niya kung sino siya sa harapan, no, ni Sarah. Kaya nagkaroon ng boast. Amen. Pagmamayabang at pride. The Israelites in the wilderness. Amen. Nagkaroon ng tawag doon provision ng Diyos. Amen. So makikita natin dyan, no, sabi ng Biblia, no, kapag mainit, no, gumagawa ng pamamaraan ng Diyos upang sila ay limliman. Yamanan, limliman. Amen. Kapag naman malamig, no po, sila ay tinatakpan din. Amen. Ang pag-iingat ng Diyos ay naroroon. Amen. So, meaning po, bawat isa sa atin, no, na merong Kristo, merong Jesus sa kanilang mga same with the Israelites. Amen. The Israelites of this generation, tayo yon. Amen po ba? May mga pinagdadaanan tayo na minsan nasa ilang tayo, minsan nasa tigang lupa tayo, amen. Pero still, amen, nakikita pa rin natin yung bukal ng tubig na dinadaloy ng Diyos sa bawat isa sa atin. Wow. Amen. Thank you, Lord. Aping-api kayong henin, eh. Sabi dito, throughout the Bible, some characters are finding transformation and salvation. It is a life-giving from God through Jesus Christ who saves them. Amen. So, ibig po sabihin, no, sa kabuuan po ng Biblia, makikita po natin doon, no, merong yung mga lingkod ng Diyos, amen, sa bawat weaknesses, sa bawat kahinaan, sa bawat kapalpakan na ginagawa nila, makikita pa rin natin yung pagbangon nila at yung transformation na ginagawa ng Diyos sa kanila. Amen po ba? Papalpakla, like King David. Sino bang mag-aakala na itong lingkod ng Diyos na malapit sa puso, isa sa mga malapit sa puso ng Diyos, ay mag-failed, ay magkakasala. Amen? So meaning makikita natin doon, no po, after ni David na nagkasala, no po, alam nyo na yung storya ni David, no po, sabi nga, murderer, ano pa? Lahat ng words sa dulo. Amen? But still, ang maganda po kay David, alam niya kung ano yung dapat niyang gawin. He repent before God. Amen? Nung malaman niya na siya ay nagkasala, gumawa siya ng pamamaraan upang manumbalik sa presensya ng Diyos. He repent before God. Amen? Kaya nga po, no, nung siya ay nagkasala, alam niyo po yun, nung siya ay nagsisi, nagrepent, nag-confess sa Panginoon, na ibalik, no po, yung dating siya, amen, ng Panginoon. Amen po ba? So now, sabi dito, as the character of the Bible symbolize Jesus, ay talagang kumikilos sa atin. Ang sabi dito, ang buhay natin ay nagbibigay po. Our life is giving to other people, especially lahat ng mga unbelievers na hindi pa kilala ang Panginoon. Sabihin natin, like giver ako. Amen. Sa pamamagitan ng buhay mo, nakikita si Kristo sa iyo at nababago ang kanilang mga buhay sa pamamagitan mo. Amen. Sabi ko nga, ang panahon na to ay hindi na panahon ng pananahimik.
Amen. Ang panahon na to, ito na yung panahon that kung ikaw ay revive, amen, you need to spoke. Amen. Kailangan maging matapang ka, especially sa salita ng Panginoon. Ang espiritu ng katamaran, no? Ang espiritu ng laziness ay wala na sa panahon ito. Amen. Because we are in the end times. Amen. Makikita po natin yan. Nandiyan na yung mga palatandaan. Amen. We are in the last days. Amen. So now, sabi ko nga, mas mainam pa datnan tayo ng Panginoon na tayo ay nag-uumapoy naman naglilingkod sa Panginoon. Datnan tayo ng Panginoon, yung nasa presensya ka, iyak na iyak ka. Wow, sabi ni Lord. Tapos pagkagising mo, nasa heaven ka na pala. Oh, hallelujah. Sino po yung gusto ko yun no? Yung alam mo yun, yung nakaupo ka, tapos iyak ka ng iyak, no? Nilalapit mo yung mga nanay mo, yung mga kaibigan mo, amen. Tapos pala, pagkaiyak mo, pagkagising mo, nakapalaking paana ng Lord. Wow. Amen. Iya po paborita. Amen. Sabi ng Bible, wala lang kapigatian. Mo naisipan namin yung ulam mo bukas. Nakamanyad bakal kang ma'am. Po. Why? Because you are in the presence of God. Wala ka nang gagawin doon kundi magpuri sa Panginoon. Kaya dito pa lang kailangan. Amen. Nung dati-dati magpuri ka kinggi, no? Sit ka mo ngeni. Kasi pangaras mo ka rin po to. Maging OA ka rin. Kailangan keni pa, biyasa na ka manano ka magpuri kinggi, no? Amen? Amen ba? Amen po ba? Now, ang sabi dito, the water is the image and mirror on how to live and work in our lives. Ibig sabihin po, ang tubig si Jesus ay nagiging larawan o imahin natin para makita ng iba si Kristo nga ay nasa sa atin. Di ba sa tubig, kapag, di ba, clear yan, tapos tumingin ka, nakikita mo yung reflection mo. Amen. So, ibig po sabihin, ang tubig po, no, sabi ko nga kanina, ay kailangan, no, nagre-reflect si Christ sa mga buhay natin. If truly na tayo nga, no, ay we live by faith, no, at tayo nga talaga ay naligtas, no, ang sabi dito, no, yung assurance, the full assurance that faith bring to us, so kailangan po, yun po ay nakikita sa atin. Saan man tayong dako naroroon, even sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Amen? Amen. Hindi lang, sabi ko nga, hindi lang sa araw ng linggo nagsisimula ang pagiging Kristiyano mo. Ang pagiging Kristiyano, amen, hindi lang dito sa church. Amen. Huwag natin baligtarin. Amen. Kailangan, at dito ka sa church, nandito ka man sa church, o nasa labas ka man ng church, kailangan Kristiyano ka. Kailangan believers ka. Amen. Sabihin mo sa katalo mo, naiintindihan mo ba? Kaya nga sabi nga, di ba, the way we think, the way we act, and the way we speak. The way we act, nakikita ba? Yung buhay natin sa anumang anggulo, estudyante ka, negosyante ka, nakikita ba? Naglalarawan ba pag sinabing Kristiyano ka? Amen. O nako-compromise tayo. Amen. Amen. Kino-compromise natin si Lord. Kasi ang sabi dito, ang tubig daw ay sumisimbolo, sino po? Ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Huwag natin i-compromise ang ating pananampalataya. Huwag natin i-compromise yung paniniwala natin sa Panginoon at huwag natin i-compromise si Jesus. Tayuan natin. Kaya nga sabi ni sabi ni Paul, fight the good fight of faith. Amen. Laban lang. Amen. Ang sabi po dito, the water is the image and mirror on how to live and work in our lives. In the New Testament, example yan, yung water baptism. One of the rituals of every believers symbolically submerged. Pag sinabing submerged, nakalubog. Diba? Kailan lang yung ating mga binaptize, amen? At kapag na-emerge sila, no, submerge to emerge a new life in Christ. Pag sinabing emerge, lumalabas. Amen, yung buhay ni Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin. Especially if you are already baptized in the Holy Spirit and you are already baptized in the water, grabe.
Amen. Mamakbong kang balagranada. Hallelujah. Amen. Andyan po ba tayo? Water itself in the New Testament, it symbolizes the Holy Spirit. Amen. Kaya Mama Pika, kaya nanumaning gagawan mo, saan ka man dinadala ng Panginoon, binibigay mo yung pinakamainam. Kasi hindi mo na, yun na pala yung huling performance mo dito sa lupa. Amen. Kaya kapag nag-worship ka sa Panginoon, kung tabingi man yung lupa mo, no, yung lupa mo, yung kilay mo, mataas yung isa bumababa, okay lang yan. Because yan ang hinahanap ng Panginoon. Amen? Kaya nga meron tayong worship night. Amen? Kung kailangan sumigaw, kailangan magpapad. Hallelujah. I am excited. Amen? Amen? Although yung mga kanta, hindi ko masyadong kilala. Amen? Baka po pa mo. Yan, eh? Nandyan po ba tayo? Now, ang sabi dito, no? Even God incarnate. Pag sinabing incarnate, nung nagkatawang tao, ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Amen? God incarnate. Sino po yung tinutukoy dito? Jesus as human and Jesus as a Son of God. Was baptized by John in the Jordan River to fulfill all righteousness. Sabi natin, all righteousness, Matthew chapter 3. Amen po ba? Nang ang ating Panginoong Jesus, no po, siya po ay nabautismo, ang sabi dito, no, makikita po natin the full authority and even the full righteousness ay naipagkaloob po sa Panginoon. And even the Holy Spirit, no po yung dove, amen, na bumaba mula sa langit, it symbolized the Holy Spirit. Nandyan po ba tayo? Water is what? Death and life. What? Execution and resurrection of Jesus. John chapter 11 verse 25. Amen? In-execute ba ang Panginoon? Yes. Ang mahirap, in-execute siya, pero wala siyang kasalanan. Siya yung tao na hinatulan na walang kasalanan. At sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. So, ibig sabihin, water is what? Death and life. Amen. Makikita po natin yan in John chapter 11, verse 25. List of passage in the Bible about water. The image of water, the reflections, and buildings and understandings of how the image, open, close parenthesis, ano yung image na sinasabi dito? The water functions. In Genesis chapter 1, 20 to 23, God makes the rules, open, close parenthesis, the rules. The sea monsters, ibig sabihin po, no, aliyetang monster, ibig sabihin yung, may uling sabi yung monster, lahat ng mga uri, no po, ng mga nilalang sa ilalim ng tubig na nabubuhay, ang sabi doon, ang Diyos po ang may likha, no po, sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen po ba? Ang kaya sabi niya, let them, let them, let them, let them. Amen. At magkaroon ng liwanag. Magkaroon, ang dilim, ang sabi doon, ay magkaroon ng liwanag. Ang tubig, magkaroon ng isda sa tubig. Amen. Nandyan po ba tayo? Genesis chapter 6, the story of the flood story about kay Noah. Amen po ba? So makikita po natin diyan yung mga yung kaugnayan ng tubig sa buhay. Amen. Ng mga karakter sa Biblia ay meron pong sapat na kahulugan. Amen. Na talagang makikita po natin nagkaroon ng reflection. Amen. Nagkaroon ng reflection sa kanilang mga buhay. Nandiyan po ba tayo, the life of Noah? Amen. Sabi ng Diyos, no? Isang tao ang nakitaan ng Diyos na naging matuwid that time. Makikita natin yan in Genesis chapter 6. Amen. Kaya nga po, no po, tayo ngayon ay naririto dahil din, no, sa isang karakter sa Biblia na nanakitaan ng Diyos. At sa panahon na to, amen po ba, sino po yung tinutukoy ng Biblia, no po, na righteous? Tinanong ko yan nung labis ang maniwalang righteous na eh. Dati hindi ka naging righteous. Pero nung tinanggap mo ang Panginoon, as Lord and Savior ng buhay mo at ikaw ay naniwala
na siya ay namatay at muling nabuhay. Amen? Dahil nagkaroon ka ng, ang tawag doon, relasyon sa Kanya. Amen? Naroon po, no, na magitan si Jesus ang naging bridge sa Ama, sa tao. Amen? Sino yung naging tulay sa Diyos? Sa tao? Si Jesus. Kaya nga sabi ng Bible, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except me. Nandyan po ba tayo? Exodus chapter 2, Moses is saved in an ark. Nung siya ay linagay po sa isang basket. Amen? At dahil nga po nung panahon na yon, dumadami po, no po, ang mga marites po, no po, yung mga lingkod doon sa sa Ehipto, dahil nga po ang nangyayari, dumarami po ang mga Israelita kaysa sa mga Egyptian. Kaya nga po ang ginawa ni Pharaoh, amen, nag-utos po siya, amen, na lahat ng mga bata, no, na baby, amen, mula sa 2 taon na lalaki ay ipapapatay. Kasi po, ang mga lalaki ang siyang magdadala po, no, ng kanilang mga lahi. Amen? Kaya nga po ang ginawa ni Pharaoh, amen, pinapatay po. Kaya nga po ang ginawa, pinreserve po ng mga magulang ni Moses. Siya po ay dinala po doon sa isang ark at sila po ay ipinaanod. Amen? At sakto doon sa kanyang pagkaanod, amen, may purpose sila. Sila ay napunta si Moses doon po. Oh, alam niyo na po yung storya. Amen? Sabi dito, no po, Moses, sabi dito, his name means drawn from the water. Amen. In 2 Kings chapter 5, 1-19, naalala niyo sina Aman? Sino sina Aman? Ano pong meron siya? Ketong. Saan siya pinagaling? Sa Jordan River. Amen. Sa water din, makikita natin doon na merong miracles, meron ding kagalingan. Amen. Po ba? Kumpleto yan eh. Hallelujah. Kaya nga po kung ikaw ay babad, amen, sa presensya ng Diyos, magpo-flow at magpo-flow po yan. Kahit saan ka man ministering dadalhin. Amen. Magpipray ka man, kakanta ka man, sasayaw ka man. Amen. Alam mo yun, nag-overflow po kung ano yung meron ka. The talent, amen, na meron ka lumalabas. Amen. Lumalabas. Amen. Saan ka mang anggulong dadalhin ng Panginoon, you are capable to do everything because yung dumadaloy sa katauhan mo. Kaya po nang mag-pray ka, mamakbo. Niya po. Mag-exhort kang prayer, mamakbo. Amen. Mag-host ka, hallelujah. Ay ko, Lord. Amen. Apoy na apoy ka. Amen? Amen po. Why? Bakit? Kasi kung ano lang yung nasa loob mo, lalabas yan. May kailangan practice on. Why? Because the Holy Spirit ay nasa sa atin. The Holy Spirit instruct us, give us the wisdom, understanding to interpret dreams. Sabi ng Revelation. Anan? Amen po ba? Kaya natin mag-interpret ng mga panaginip. Kaya natin i-interpret yung mga bagay-bagay na nangyayari sa ating mga buhay. Kaya nga pag Kristiyano ka na, wala na sa atin yung mga question. Lord, bakit? Lord, bakit may pepal yun? No? If you are in the presence of God, pacheyi ko, may grow ka ang Lord. Kapag meron kang pinagdadaanan, isa na lang. Amen? Lord, balo ko ting kang purpose. Bakit milyaring? At buri kaya nga balo, Lord, na itang purpose mo. At magpatianod ko kitang purpose mo. Amen? Ang isang matured na Kristiyano, ganun mag-isip. Amen? Sa ating pong mga believers, kailangan niya na mangutang kang Lord. Buri nang sabihan, kaya pepa hintulutan ng Lord yan. Buri nang sabihan, nagyume. Amen? Na ano nang pagsubok na dumaan sa buhay natin na hindi natin nakaya? Tanong ko lang. Di ba? Kung yung mga kabataan, tanong natin, makanano kung mayari magaling, mag-graduate na kangangin eh. Di ba? Akwaye po. Kaya ba't kung may graduate, makanano kung mantunobra, huwag yan ni magobran ako. Di ba? Ano na yung mga pagsubok na pinagdaanan natin
na hindi nagkaroon ng solusyon, na hindi sinagot ng Diyos. Kung noon nga, hindi ka Kristiyano, hindi mo kilala si Lord, hindi ka pinabayaan, ngayon pa kaya? Sabi mo, kung ngayon pa kaya? Ngayon pa kaya? Amen, na imposible. Napaka-imposible yung pababayaan po tayo ng Diyos. Amen? Amen po. Ako po kasi pag nag-share ako sa mga kapatid ko, gano'n. Pag hindi pa nila naiintindihan, sige, mag-quote converse. Sabi nung kapatid ko, ate! O, nano? Bulang nasabihan ng praise the Lord. Yeah. Kapilan pa, magmanyadyang advice sa atin, ang gawan ko. Sabi ko, manalangin ka. Manalangin ka. Manalangin ka di ako. Mag-pray kang masalese ako. Pwede nga kung yung nakapakiramdaman yung ginawa ko kayo. Talaga, te, kaya maniwala ka. At naniwala naman siya kanina, meron siyang magandang balita. Sabi na, te, thank you. Amen. Sabi ko kaya ako, potang makanita yung sasabihan, magsimba kayo Yapi na yung chance ko ito. Wate, mag-attend na kayo man CCF la pa mo. Amen? Amen? Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, hindi ako panganay, pero sa panganay. Po, pangadwa ko pero hindi ko wala panganay. Sabi mo kay siping mo, dimdamita. Amen? Kaya nga, pukulan yan. Pukulan kang pagsubok. Amen? Tayuan mo. Amen? Hallelujah. Ezekiel chapter 47, the river of life flowing from the temple. Amen? Now, kanina, list of passages in the Bible about water. Now, the water element's role in spiritual growth. Nandyan po ba tayo? Water, it means purifies, heals, and transforms. Our thirst naturally draws us to its life-supporting power, and its energy suits our soul as rain, mist, ocean waves, or river songs. Ibig po sabihin, kapag tayo po punong-puno, amen? Ang sabi ni Jesus, ang lahat ng iinom sa akin kailanman ay hindi na mauuhaw. Amen po ba? So, kung pinanghahawakan po natin yan, walang dahilan para magkaroon ng emptiness sa mga buhay natin. Bakit nagkakaroon ng emptiness? Para kang nasa ilang. Amen? Siguro nasa ilang ka kasi, amen, why? Bakit na-empty ka? Bakit nawawalan ka? Kasi sabi ni Jesus, ang lahat ng mga umiinom, sa aking tubig, sabi ni Jesus, the river of life, ay kailanman ay hindi na mauuhaw. Ang tanong, bakit ka nauuhaw? Amen. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? No, kaya nga sabi dito, nagbibigay ng sapat ng lakas sa atin kung papaano ang sabi niya na walang patak, walang stop yung pagpatak ng ulan. Ganon. Kung papaano itang alulod, kakamuya, and then mag-overflow. Makanyan na susustinahan. Amen. Ang river of life ng Lord Jesus. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Amen. Kung papaano ang sabi niya, yung mga alon, yung mga waves. Di ba? Pag nasa dagat ka, tapos, ang tawag doon, sasalpok niya, alon ng kanyaman, di ba? Kahit po tayo sumalpok niya, kakanyang ka ba? You enjoy it. Amen? Sana all. Pag nasa presence tayo ni Lord, ganun din tayo. Oh, Lord! Kailan yung huling ganun? Yung wala kang pakialam. Amen? Wala kang pakialam. Amen? Kapag, alam mo yon, kapag punong-puno ka kasi, magmamanifest talaga, wala kang pakialam. At magiging habit mo na yan. At pati magiging habit mo yan, talagang kapal ka lupa. Hindi lang yung mga pastor dito, mga kapal mooks. Kapag nasanay ka lang tumayo dito at alam mo kung gaano
No, dumadalo yung tubig ni Jesus sa'yo. Hallelujah! Amen? Nandyan po ba tayo? I declare, amen, sa Sunday o mga sa susunod na araw, habang mamakit kayo, Kenny, mamakbong. Amen? Dahil punong-puno. Amen? Ba? Amen? Kasi totoo po talaga yan. Kung ano lang yun po yung nag-flow sa'yo, lalabas yan, hindi mo mapipigilan yan. Kaya hindi ka kailangan magsanay kung ano yung sasabihin mo. Hindi ka kailangan magsanay sa pananalangin. The Holy Spirit. Amen? Yun yung sinasabi ni Pastor Jing na anointing. Anointing yun. Detang ang lalapit kaya kang mag-spark lo. Di ba? Mapapali la. Buri sabihan mapali. Mayayawal la. Kimpali mo. Ali kimpali buntok. Amen? King api na ning banal na spirito. Patseti na lakat ka. Pag nag-share ka ng word of God, saan man, give your best. Aliya 100. Higit pa king 100. Lagi niyong tandaan na yun na yung last performance nyo. Amen? Pag binigyan ka ng pagkakataon, king kanta, mig-solo ka, biyan may itang malako mong tono. Itang magsintonado. Aro, hallelujah. Itang putang may kanta ka, ding congregation may tutundula. Aro, hallelujah. Ano po, dahil bala mo at laking langit. Amen? At tamo po ba kayan? Nandyan po ba tayo? Nakukuha po ba natin? Sabi niya, in nature, water flows to low places. Gathers its power and nature's life. Nakakita po ba kayo ng waterfalls? Di ba yung water saan bumabagsak? Dumadalo yan sa baba. Umaago sa baba. Amen? Nandyan po ba tayo? Ganon po si Lord dapat sa atin. Amen? Kailang kaya kapayakit idabdabag, Bishop. Amen? Kasi po ito, buritan yung gawan kaya susunod, tani nga gawa. Kasi, dinatang na yung Lord. Amen? Nandyan po ba tayo? Amen? Alam ko nanonood kayo ng ng mga praise and worship, lahat ng mga musician. Ako hindi ako musician pero nanonood ako. The way na paano lang mag-drums, they feel the song, lahat ng mga sa keyboardist, no? Sabi ko nga, meron nga akong nakita, di ba? Sabi ko sa inyo, hindi siya musician, pero sa sa media, sa social media siya. At habang kinukuhanan niya, ng yung church, umiiyak siya. Ramdam niya yung presence ng Panginoon. Siyempre, kung tututok, kunwari yan, nakatutok sa'yo. Tapos alam mo yun, naramdaman niya yung presence ng Panginoon. Talagang, tapos sabi niya dun sa di ba, tawag doon? Habang talagang siya, nagsasalita siya, natutunaw yung luha niya. Amen. Hindi ko po sinasabi na gayahin natin, pero kung naman, maganda at makakatulong sa atin, why not? Amen? Amen po ba? Amen? Kapag pinapasok mo. Kasi sinasabi natin, the water symbolizes Jesus Himself. The water symbolizes the Holy Spirit. Amen? Non-stop. Sabihin natin, non-stop. Amen? Si Jesus non-stop sa atin. Yung salvation non-stop din sa atin. Amen? Nandyan po ba tayo? Kaya nga pag nakakita kayo ng waterfalls, amen, nakita natin saan ba dumadalo yan? Pababa yan. From higher, then bababa yan, babagsak sa lahat. In lower places. Kaya kung lahat na nandito, amen, they are united in spirit. Yun lang yung dadaloy sa baba. Amen? Merong pagkakataon, depende yan, may pagkakataon na merong instance sa taas, sa baba. Amen. Pero,
kadalasan, dapat magsisimula sa taas. Amen po ba? Kaya nga ang ginagawa ng, di ba ang ginagawa niyo sa devotion ninyo, sino yung sinasama niyo pag nagpe-pray kayo? Opening prayer. Lahat ng tatayo dito ay kasama sa prayer. Why? Because dinideklarahan ninyo that you are one. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? No? Pwede ba nating basahin yung John chapter 4:14 at John chapter 7:37 to 38. Ang sabi dito, ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Narinig niyo po yan. Lahat nga po ng nakainom na ng tubig ng Panginoon, the presence of God. Amen. Ang sabi dito ay hindi na mauuhaw. Kaya nga sabi ko kanina, bakit nagkakaroon pa rin ng thirsty yung bawat isa sa atin? Malinaw ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis. Hallelujah! Sa loob niya. Kaya nga may umaagos, may lumalabas. Amen. May mga manifestation na lumalabas because napupuno ka doon sa pinaparanas ng Diyos sa'yo. May umiiyak, may tumatawa. Amen. May sumisigaw. It's part of manifestation. Kaya lagi kong sinasabi kung ano lang yung nasa loob mo, yun yung lalabas. Nandyan po ba tayo? Ano pa? Sabi dito, ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Di ba? Hawari magsaya. Buhay na walang hanggan. Ang ibinigay ni Lord sa atin, namin dahilan. Amen? Nandyan po ba tayo? John chapter 7:37 to 38. Sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Amen? Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Thank you, Lord. Amen? So, yun po yung reason why sa Sunday service, ganun yung manifestation na nakikita natin. Because that, alam mo yun na, papasok sila dito, may kanya-kanyang karga. Kargado sila. Amen? Tapos, kapag sumamba sila sa Panginoon, doon na mangungusap si Lord. Kaya nga makikita natin doon, meron manifestation. Amen? At eto pa, kung nagmamanifest, dumadaloy, no, sabi dito, ang bukal ng tubig sa puso natin, so kailangan hindi siya natatapos dito lang. Paglabas natin, dala-dala natin yung daloy na yun. Hindi lang dito, kahit saan pwede. Because we are carrier of the presence of God. Sabi mo sa katabi mo, pogi ka. No, pogi ka nga mo. The presence of God inside you. Presence of God inside you. Yung sabihan maganda, sabihan pogi ko. Because pogi means presence of God inside you. Amen. Maganda. Amen. Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Sabi dito, water is used over the Bible to refer to God and God's ability to refresh us. Amen. And in the New Testament, the Holy Spirit. Nandyan po ba tayo? Conclusion. Psalm chapter 84 verse 5 to 7. Verse lang po yung babasahin ko. Ang sa iyo'y umaasay masasabing mapalad. Sino yung umaasa dito sa Panginoon?
masasabi daw na tayo ay mapalad. Hindi kupang, mapalad. Mapalad din silang mga naghahangad sa Zion ay makarating. Habang sila'y naglalakbay sa tigang na kapatagan, tuyong lupay binabaha sa maagap na pag-ulan. Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakad. Hallelujah! Ano ibig sabihin yan? May pinagdadaanan ka mga kapatid because you are carrier of the presence of God. Jesus inside you, okay lang. Amen? Yamanan, eh? Sabi dito, batid nilang nasa Zion ang Diyos nilang hinahanap. Wow. Deuteronomy chapter 32, verse 1 to 4. Pakinggan mo, langit. Mag-declare kayo. Pakinggan mo, langit, ang aking sasabihin. Unawain mo, lupa, ang aking bibigkasin. Pumatak nawa gaya ng ulan ang aking ituturo. Ang salita ko naway tulad ng hamog na namumuo upang ang halamay diligan at ang damoy tumubo. Wow, amen. Hallelujah, glory to God, amen. Thank you, Jesus, hallelujah. Pwede bang lahat tayo ay tumayo? Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah, we bless your name, oh God. Thank you, Lord. Sige, pasalamatan natin ang Panginoon. Oh, hallelujah to the King. Thank you, Lord, for your presence. Hallelujah. The overflowing river of life, Lord, we declare right now, Lord, sa aming mga buhay. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Lord, ipinakita mo, Panginoon, Lord. How good, Lord, the water in our life. It is a essential need in our physical body, in our physical, oh God, and even in our spiritual. Lord, maraming salamat. Kami po, Panginoon, ay nagpapatianod, Panginoon. Lord, sa river of life na nanggagaling sa iyo. Nang sa ganon, Panginoon, ay hindi po kami, Panginoon, mauuhaw kailanman. We will satisfy, Lord Jesus, sa lahat, Panginoon, na idinadaloy mo, Lord, sa aming mga buhay. Lord, salamat, Ama. At patuloy, Lord Jesus, may pagkakataon, Panginoon, natutuyo, O God, ang aming mga buhay. Natutuyo, Panginoon, may mga pinagdadaanan sa buhay. But still, Lord Jesus, we declare, O God, right now, O God, the Holy Spirit, Lord, be moved in our lives, O God. He is the source of our life, the name of Jesus, O God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, Lord. Lalabas po kami sa lugar na to, Panginoon, ng punong-puno, Panginoon, ng katatagan ng aming pananampalataya. Punong-puno kami, Panginoon, ng lakas na nanggagaling sa iyo. Punong-puno kami, Panginoon, ng karunungan na nanggagaling sa iyo. Lalabas kami dito, Panginoon, Lord, na bitbit, dala-dala, carrier kami ng iyong presensya, Panginoon, because Jesus living in us, Jesus inside us, oh God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. At Lord, muli, Panginoon, kami po, Panginoon, Lord, ay pinaghaharian mo, Panginoon. Living in the kingdom of God, not in words but in power. Power to rule, power to reign in this life, O Jesus. Lord, maraming salamat, Ama. Patuloy, Lord, dinideklara ko, Panginoon, sa oras na to, ang lahat po ng aming mga manonood, even yung mga kapatiran na nandito ngayon, Lord, you know, Lord, their situation. Alam mo, Lord, ang kanilang mga karga. Alam mo, Panginoon, ang kanilang mga dalahin, Panginoon, Lord. And I declare right now, God, muli, Panginoon, Lord, tinatawagan namin ang langit mula sa lupa, Panginoon, Lord. Everything, Lord, na nakikita namin from non-living things, even, Lord God, in living things, Lord, ito ay nanggaling sa iyo. Lord, katagpuin mo, Lord, ang pangangailangang ito.
pangangailangan pinansyal, pangangailangan, Lord God, kagalingan, Lord. Especially po, Panginoon, Lord, kay Sir Alex, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Jesus, Lord, kumilos ka, gumalaw ka, Panginoon, Lord, sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, Panginoon, Lord, in the name of Jesus, Lord. Saturate, oh God, that place, Lord. Healing power, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Even po kay Ronald, Panginoon, yung ma-opera, Panginoon, sa paa. Lord, alam ko po, nauna ka na sa operating room. Kinatagpo mo na, Panginoon, ang buhay ng iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, kumpleto din kangalingan, Lord, kay Tita Son, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. God will make a way for everything, Lord. Sa iyong mga kamay ko po ipinagkakatiwala, Lord, ang lahat, Lord, especially, Panginoon, yung CT scan, Lord, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na dadaloy, kikilos, mangunguna, Panginoon, Lord, upang kakatagpuin, Lord, ang mga ito sa pangalan ni Jesus. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Lord. Lalabas po kami, Panginoon, sa lugar na to. Bitbit namin ang kapayapaan, bitbit namin ang kagalakan, bitbit namin ang shalom, Panginoon, Lord, because we know, oh God, ikaw ay kumikilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Lord, patuloy po namin, Lord, ibinabalik ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng papuri na may pasasalamat sa matamis at pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus, at ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Thank you, Lord.